sinasabi nilang mga mamahaling halaman na dito sa amin matatagpuan mula sa gilid ng kalsada. Makakakuha ka na ng ganitong halaman. Hindi tayo kukuha nito kasi hindi natin alam kung paano maglalakad lang po tayo sa kalsada, makakakita na tayo ng ornamental plant. Nakakapasyal ka na, exercise, tapos sa gilid-gilid lang ng kalsada marami kang makikitang mga sinasabi nilang mga mamahaling halaman na dito sa amin matatagpuan mula sa gilid ng kalsada. Ito, may pupuntahan tayong isang halaman na trending ngayon sa YouTube at FB na mamahalin daw, pero dito sa amin nandito lang sa kalsada, nagkalat lang. Ito yung isa. This is kind of ornamental plant. Nasa gilid lang po siya ng kalsada. Ito. Look at this plant. Very easy to get this.
Dadaan ka lang sa kalsada, makakakuha ka na ng ganitong halaman. Napakarami sa gilid ng kalsada, hindi man lang pinapansin, no? This kind of ornamental plant along the road. Hindi na kayo bibili. Mamamasya lang kayo. Makakakuha na kayo ng mga ornamental plants. Napakarami. Hindi pinapansin dito to sa amin. Tumutubo lang sa gilid-gilid ng kalsada. Hindi ko lang alam guys kung ano tawag sa inyo nito. Ayan. This kind of root crops, araro. Ayan. Ang dami nasa gilid lang ng kalsada. Luyang dilaw pala ito. Ito po yung nabibili sa palengke, turmeric. Andito lang po sa gilid siya ng kalsada. Kukunin lang po ninyo tapos tatanim nyo ulit sa isang taniman. Ayan. Tatanim po natin to para dumami yung ating halaman. Libre, hindi mo nabibili sa gilid lang ng kalsada. Nagkalat lang dito. Yan. Ito po ay isang uri ng fern. Ito po isang ornamental plant din po ito. Pero hindi tayo kukuha nito kasi hindi natin alam kung paano magtanim nito, paano buhayin. Ay, nasa gilid lang ng kalsada siya. Itong fern na to ay pangkaraniwan lang, tumutubo sa gilid ng kalsada. Sa mga highway, dito sa aming probinsya.
It is another kind of ornamental plant na pwedeng itanim, pwedeng paramihin sa inyong bahay. Kasi meron siyang uniqueness yung kanyang uri ng dahon. Ayan siya. So hindi mo na kailangan bumili. Mangunguha ka lang sa gilid ng kalsada, ang dami. Ito po ay pwedeng indoor plant kasi nasa ilalim siya ng puno. Ayan. Hindi masyadong sinisikatan ng araw. Actually, wala nga talagang sikat ng araw dito pala. So mabubuhay siya sa loob ng tahanan. Para yung loob ng bahay natin green, like a nature. Ayan. I found another ornamental plant. This is a kind of fern. Ito yung klase ng pako na binibili ng mga punerarya kasi ginagawang dekorasyon sa bulaklak ng patay. Pakarami dito sa gilid ng kalsada. Dadaan ka lang tapos makikita mo na. Pwede mo na siyang kunin tapos i-transfer sa paso, sa pot. Pero hindi tayo kukuha ngayon kasi hindi natin kailangan pa yan. Siguro by the next day saka na lang. There's another kind of ornamental plant. They called it badyang. Ito maliit pa siya. Nag-uumpisa pa lang siyang lumaki. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, gilid lang siya ng kalsada along the road. So no need to buy it. Mamamasyal ka lang, maglalakad ka lang sa kalsada, makakakita ka na ng mga ornamental plant na sa panahon ngayon sikat na sikat. Trending. Sabi nila kay mahal-mahal daw. I don't believe that. Kasi pwede mo siyang makita kahit saan Gilid nga lang ng kalsada makikita mo siya, Nasa ilalim siya na puno ng mangga. Ayan, mangga. Actually, dun sa loob doon, marami pa ron. Hindi ko napupuntahan. Ito na lang yung aking ipinakita sa inyo sa video. Para maipakita ko sa inyo na very easy to find this kind of ornamental plant. So, hindi ito talaga expensive. Ano lang yun, parang pinatitrend lang nila yung kanilang vlog. So kukunin natin siya at para itanim natin sa paso. Ayun. Actually guys, makati katas niya. Kinakati na ako Nakatasan ako ng bagya kaya makati sa baraso. Yan pa siya. Yan siya. Ayan siya. Actually doon sa loob ang dami pa ron. Hindi ko na pupuntahan. Dito lang tayo sa gilid ng kalsada. Meron tayong tatlong klase ng ornamental plant dito. Badyang, itong luyang dilaw, at saka itong tawag dito
araro. Ito araro to, araro. So itatanim natin siya sa bahay. May malaking badyang dito na nakita ko sa ilalim ng mangga. Ito. Malaki na siya. Siguro mga nasa ano na to, nasa 3 taon yung edad niya. Ayan. Napalaki ng dahon niya, oh. Nasa ilalim lang siya ng mangga, yan, oh. Kaya pagka nagbobomba ng mangga, tinatabas lang to. Hindi ito pinapansin dito sa amin. There's another ornamental plant along the road. Yung kanyang uniqueness, kulay niya is purple. Ayan. Ito natin, tutok natin sa medyo maliwanag. Ayan siya. Ang kulay ng kanyang dahon pati katawan niya is purple or violet. So dito sa amin nagkalat lang siya, ayun, oh. Nagkalat lang siya. Pero nakita ko sa ibang lugar ay ginagawa itong ornamental plants. Doon sa loob napakarami pa yun. Sa loob ng sagingan. Nakita na naman tayong another rare plant sa ilalim ng puno ng sampalok. Ayan, napakalaki ng puno ng sampalok na ito. Pag ito na mukha napakarami. Madalas ako rito pero hindi pa natitikman ang bunga niya kung matamis siya. Ito po, meron po papakita sa inyo. Tawag dito ay, sa amin ang tawag po dito ay pungapong. Sa India ang tawag nila dito ay elephant foot. Ayan. Actually ito kinakain ito. Yung laman nito napakasarap, parang gabi. Pag malaki na, ang sarap po kain ito. Tapos isasawag mo sa baboy. Napakasarap, ang napakalinamnam, para siyang gabi ang lasa. Tapos yung tangkay niya naman ay nagugulay ito kapag ang dahon niya ay ano pa, tikom.
para siyang gabi. So dito lang oh, maraming pwedeng kunin na mga ornamental plant. Ito katabi nga meron siyang, ito katabi lang yung ano oh, yung badyang. Ito sikat na halaman ngayon na badyang. Ito nasa gilid lang, hindi mo lang pinapansin ng mga tao rito. Minsan tinatabas nga lang yan eh. Ito para malaki na yung puno ng elephant foot. Lumalaki ito ng kasilaki ng hita ng tao. Yun ang pinakamalaki niya. So ang laman niya napakalaki rin pagkakasilaki ng hita ng tao. Ito maliit pa. Siguro mga 2 years or 3 years bago ito lumaki. Medyo stress yung halaman kasi malayo-layo yung pinanggalingan. Kaya medyo lanta yung dahon.